Tinutukan ni Pangulo Aquino ang naging botohan sa Corona impeachment trial. Pero ang sinasabi umaga pa lang daw maganda na raw ang mood ni Pinoy. Meron kayang napipisil na bagong Chief Justice, si Pinoy? Half day lang sa trabaho ang Pangulo. Sinipot niya noong umaga ang Youth Summit sa Araneta Coliseum. Kampante na si Pinoy, walang himalang mangyayari para kay Corona. Meron tayong kailangan panoorin mamayang hapon. Baka pag-absent tayo, may mangyaring milagro doon. At hindi ho mangyayari yun. At hindi ho milagro kung mangyari yung kabaliktaran. Delubyo po yan. Matapos ang speech, diretso uwi sa palasyo ang Pangulo para magbabad sa TV at manood ng botohan sa Senado. Pero hindi na nagpakita ang Pangulo. Ang deputy spokesman na lang ang inatasang magbasa ng statement. The verdict of the Senate is a step forward in terms of restoring public confidence in our courts and trust in the members of our judiciary. Kasama sa step forward na yan ang pagpili ng bagong Chief Justice. Tungkulin ng Judicial and Bar Council na binubuo ng mga senador at Justice Secretary na magbigay ng nominees. Pero ang desisyon kung sino ang papalit ay nasa kamay ni Pinoy. Dapat makapili ang Pangulo sa loob ng 90 days. Samantala, ang pinaka-senior na Justice ang uupong OIC. At yan ay walang iba, kundi ang karibal ni Corona at kaalyado ng palasyo na si Justice Jose Carpio. Sina Carpio at Corona ay magkababata, mag-classmate at dating parehong kakampi ni ex-President Gloria Arroyo. Nagkahiwalay ng landas ang dalawang magkaibigan nang bumaliktad si Carpio at kumampi kay Pinoy. Joby Francisco, News 5. Ngayong nalalapit na naman ang pasukan, isa sa mga problema ng mga magulang ang pagkaing ipapabaon sa kanilang mga anak. Pero may sagot ang DepEd para always healthy ang inyong mga chikiting. Sa 12 milyong estudyante sa mga pampublikong paaralan noong nakaraang taon, higit 2 milyon sa kanila ang malnourished. Ayon sa DepEd, labis daw itong nakakaapekto sa pag-aral ng mga bata. Meron kaming report na tinatanggap every year. Sa ngayon, we have 15% ng lahat ng public elementary school children, or that would be nasa higit 2 million kids ang undernourished. Kaya paalala ng DepEd sa mga magulang dahil nalalapit na naman ang pasukan, pabaunan ng masustansyang pagkain ng kanilang mga chikiting para maiwasan ang pagbaba ng timbang. Kung ang tanong nyo ngayon ay paano, etong ilang recipe na pasok sa budget ng mga mommy. Isa na rito ang Malu Lollipop. Ang sangkap, pakpak ng manok, calamansi juice, paminta, bawang, asin, chicken powder, itlog, mantika at ang pampasustansyang malunggay. I-marinate ang manok sa calamansi juice, pamintang durog, bawang at asin. Sunod na ihalo ang malunggay sa chicken powder at ilublob ang manok dito bago iprito. Presto, meron ang masustansyang baon ng inyong chikiting. 2 years or 3 years ago, tinaguri ang miracle vegetable ang malunggay. Meron siyang vitamin A, meron siyang protina, may vitamin C, potassium, meron siyang calcium. Bakit di rin subukan magluto ang moringa veggie patties? Kailangan nyo lang ng kalabasa, kiniling na baboy, itlog, bawang, sibuyas, harina, asin, paminta, pasas, mantika at dahon ng malunggay. Pakuluan ang kalabasa ng 10 minuto at durugi. Paghahaluin ang mga sangkap at iprito. Meron ka ng pangulam o kaya naman sa tinapay. Paalala din sa atin ng DepEd para makumpleto ang nutrisyon ng ating mga anak, ugaliin din silang pabaunan ng mga prutas. Oo nga. Nakakagutom. Pang midnight snack na kasi, no, partner? Eto naman, kalagitnaan na po ng linggo. Kumustahin natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Lia Cruz. Lia? Salamat, Sherry. Mainit na mainit pa rin ang hatol ng impeachment court kanina kay Chief Justice Renato Corona. Pero sa lagay naman ng panahon, kahit medyo mainit pa rin ang temperatura natin, maulap at maulan ang magiging Wednesday natin bukas. In fact, kita na nga ang mga ulap sa Metro Weatherscape natin. At eto naman ang pag-ulan na inaabangan natin bukas na nakikita natin mostly dito sa Visayas at sa Mindanao. Dulot yan ng low pressure area sa loob ng bansa na huling namataan 740 kilometers east of northern Mindanao. Kaya magbaon na ng payong at kapote bukas kasi babagsak ang ulan lalo na sa Leyte, sa Bohol, Butuan at Surigao at malamang sa hapon o gabi between 2 to 6 p.m.
Kahit ang Luzon, maaring makaranas ng ulan o kulog bukas, pero ang eastern section ng southern Luzon pa ang pinaka-apektado ng epekto ng LPA. Dito naman sa Metro Manila, abangan ang pagkulog o ang isolated thunderstorms na pwedeng samahan ng konting pag-ulan. Yan ang magiging lagay ng panahon bukas. Ako po si Leah Cruz. Puntahan naman natin si Jovi. Salamat, Lia. Ito naman ang kakaibang video para sa inyo. Hit po sa YouTube ang video ng isang aso na tila magaling kung sumayaw ng tango. Panoorin niyo po. Makikita rito ang pagtayo ng aso habang nakasuot ng t-shirt at nang ilagay sa harap niya ang pagkain na nakalagay sa kutsara. Sa gusto makakuha ng pagkain na pagalaw tuloy ang aso na parang sumasayaw ng tango, sabi nga nila. Bukas abangan ang iba pang kakaibang videos dito lang po sa Wi-Fi. At yan ang kalahating oras sa mga balitang dapat malaman ng bawat Pilipino. Ako si Jovi Francisco. Dahil ang balitang ito tungkol sa iyo at para sa iyo. Ako po si Cherry Mercado. Saan man, kailanman, kapatid. Ako po si Paolo Bejones at ito ang Pilipinas News. Up next na po ang Giorno. Magandang gabi.